Syempre, congratulations no sa mga naka-receive na ng kanilang mga income kahapon, ayan, ngayon or kanina at sa mga makaka-receive pa lang mamaya at bukas. Okay, hintayin nyo lang yan no. Papasok yan sa inyong mga bank account or e-wallet sa mga nilagay nyo nung nag-request kayo ng withdrawal no, yung in-input nyo sa withdrawal details ninyo. Okay. So, hindi ko na patatagalin pa. Magpapakilala muna ako, syempre, no? Kanina pa ako daldal ng daldal dito. Okay. By the way, I'm Fritz Sadyang Abay. Ayan. So, isa po akong computer engineering graduate. Nag-aral po ako ng 5 years, no, nung college. Okay. At nag-graduate po ako bilang isang computer engineer. Katulad nyo, no, nung nagtrabaho ako, meron din ako sideline. Okay, nagkaroon din ako ng side hustle. Ginamit ko po yung natutunan ko nung nag-aral ako gumagawa ako ng site no, for international companies. Okay, at habang ginagawa ko yung site na yun, syempre, ano pa nga ba, nakikinig ako ng songs. Okay, after ng full-time work ko, kauwi ng bahay, ayan, gagawa na ako ng site. Spotify offers basic features and advanced features. Sa basic features, pwede po kayong kumita ng libre. Ayan. And then sa advanced features, syempre kikita kayo ng malaki via paid subscriptions. Pero wait lang, okay? Bibitinin ko muna kayo sa part na yan at mamaya i-explain ko yan in detail. Okay, so tuloy tayo. Spotify also allow you to earn money by accomplishing simple tasks. Ano ba yung task na tinutukoy ko dito? Ano ba yung simple task na yun? Wala pong iba kundi yung makinig ng music. As simple as that. Okay? And then treat it like a job and you will be rewarded well. Katulad sa trabaho or kapag ginalingan mo, pwede ka ma-promote, pwedeng tumaas yung sahod mo. Ganon din dito kay Spotify. Once sineryoso mo siya, tinrabaho mo siya, pwede kang kumita ng malaki. Okay? Kaya kung nga nasabi sa inyo, nakadepende po sa inyo kung magkano kikitain nyo dito. At mamaya, i-explain ko, okay, kung paano ka kikita ng malaki dito. Okay? Pero bago yon, siyempre, i-explain ko muna sa inyo kung paano kumikita ang platform ko. Okay? Or paano tayo kumikita dito kay Spotify. So, Spotify generates revenue by active streaming subscriptions to users, third parties, and royalties. So, ibig sabihin nun, tayo po ay third party website ng mga malalaking streaming platform. At tayo ay kumikita sa dami ng mga nag-i-stream ng songs sa loob ng platform natin. Or sa dami ng mga nakikinig ng music sa loob ng ating site. Okay? So, kung familiar po kayo sa mga vlogger, sa mga content creator na kumikita, okay, sa dami ng views ng videos nila. Tayo naman sa dami ng mga nag-i-stream ng songs sa loob ng platform natin. So, same idea but different concept. Ngayon, kung may mga katanungan kayo about dyan, meron tayong question and answer mamaya at sasagutin ko lahat ng inyong mga katanungan. Okay, tuloy tayo sa ating next slide. So, napag-usapan na natin what Spotify, how Spotify earns. Tutuloy naman tayo sa ating next slide, which is the mission and vision. Ayan. My mission is to successfully implement a task-based approach in earning profits. Okay. Gusto ko pong makapagbigay ng mapagkakakitaan in an easiest way possible. Yan. Tulad nga na nasabi ko kanina, no, makikinig ka lang ng music, kikita ka na. Okay. Dati na po tayo nakikinig ng music. Diba? Pero wala tayong kinikita. Sino-sino ba yung mga kumikita? Siyempre, yung mga gumagawa ng kanta. Yung mga nagpo-produce ng kanta, mga record labels. Yung mga nag stream ng kanta, yung mga music streaming platform. Pero yung mga tagapakinig, kumita na ba? Hindi pa. Tayong mga listeners, nagkaroon na ba ng profit sa pakikinig ng music? Hindi pa. Pero ngayon, may chance ka ng kumita sa pakikinig ng songs. Okay. So, hindi lang sila. No, meron ka na ring share. Okay. So, dito lang yan kay Spotify. So, after that, my vision here in Spotify to be the forefront in dealing with task-oriented profiteering and be able to operate internationally. Siyempre, hindi lang po dito sa Pilipinas gusto kong makilala si Spotify, no? Pati po sa ibang bansa. Hindi lang naman tayong mga Pinoy yung mahilig sa music, 'di ba? Marahil nasa dugo na natin 'to, no? Pati mga ibang lahi nakikinig din ng music. Okay? 'Di ba?
Hindi lang naman mga local songs yung ni-stream natin dito. May international songs tayo. Meron din tayong mga worship songs. So, imagine no, kung gaano karami o gaano kalaki yung market natin. Kung gaano karami ang pwedeng sumali sa community natin. Kung gaano karami yung pwedeng gawin itong platform natin. Ayan. And then after that, so tutungo na tayo sa ating next slide. Tuturuan ko naman kayo kung paano kumita or paano kikita. Ayan. Pero bago doon, sorry na medyo nalito lang. Ayan. Tuturuan ko muna kayo kung paano mag-start. Ayan. How to become a user, syempre. No, kailangan nyo munang gumawa ng account. Okay. Pero bago yon, ito po yung ating official website, www.spotify.net. Okay, pero makakagawa lang kayo ng account gamit ang inyong sponsors link. So kung sino man po yung nag-refer sa inyo or nag-introduce sa inyo about Spotify, ayan, i-click nyo lang po yung link nila and then mapupunta na kayo sa registration page. Ito po. Pag nandito na kayo, all you have to do is to fill it out with your information and then click register. After that, may account na kayo. Pero kailangan nyo pong i-login ito. Ayan. So, wag nyo nang i-click yung yung link ng nag-refer sa inyo or nag-introduce sa inyo or yung sponsor ninyo. Okay, punta na kayo sa browser ninyo at i-type nyo na yung www.spotify.net. Ayan. And then, mapupunta kayo sa ating webpage. Okay, and then input your username and password at click login. Pag nakapag-login na kayo, go to profile and then click verify now. Okay. Bakit kailangan i-click yung verify now? Meron po tayong KYC verification for your securities. Okay. Kailangan nyo pong mag-submit ng valid ID rito. Para saan yung valid ID? For withdrawal purposes. Yan. Para malaman namin na kayo talaga yung gumagamit ng account ninyo. Okay? So, para din malaman natin na kayo are genuine people talaga yung mga nag-i-stream ng song sa loob ng platform natin. Okay. Ano-ano ba yung mga valid IDs natin? Driver's license, passport, UMID, SSS, voter's ID, TIN ID, national ID, ano pa ba? Barangay ID, senior citizen ID, etc. After that, nakagawa na kayong account, naka-verify na yung account ninyo, tuturuan ko naman kayo kung paano kumita dito kay Spotify. So, bago yon, ayan, excuse me lang. Okay. So, tuloy na tayo. Kung may mga katanungan po kayo, pakilista nyo muna, no? At mamaya sasagutin natin lahat ng inyong mga questions. Okay. After that, yan, tuturuan ko naman kayo kung paano kumita dito kay Spotify. Okay? So, on our next slide, ito na. How to earn. Here in Spotify, we have four ways to earn. The first one is the free subscription. Once gumawa ka na ng account, pwede ka nang kumita ng libre. Sabi ko nga kanina, di ba? Okay. Lahat tayo pwedeng kumita ng libre dito kay Spotify. Tayo pa naman mga Pinoy, ang hilig natin sa libre. 'Di ba? Kapag inaya tayo ng katrabaho natin na kain sa labas or dinner, tatanggi muna tayo. Kapag sinabi niyang libre, napakabilis nating tumayo. No? Unahan pa eh. Okay? So dito, pwede ka rin kumita ng libre. No? Kapag may account ka na, pupunta ka lang sa Play Music tab at ipi-play mo lang yung song na nandoon at makaka-accumulate ka na ng points. Yung points na yon, pwede mo siyang i-convert into cash. Yan, 100 points is equivalent to 20 pesos. Alam ko maliit lang pero ito po ay ginawa ko para magkaroon ng tsansa na kumita ang lahat. Okay? Ngayon, kung gusto mong kumita ng mas malaki, okay, dito na papasok yung second ways to earn natin, which is yung advanced features natin na tinatawag nating, yan, sorry, excuse me, revenue income. Okay. So here in revenue income, all you have to do is to avail our subscription plan, okay, for you to earn no by just listening to music. So, meron tayong starter plan. Ayan. Sa starter plan for as low as 1,000 pesos, you will earn 20% of it after 7 days na ang tanging gagawin mo lang ay makikinig ka ng one song araw-araw sa loob ng 7 araw. Okay? And then sa superior plan naman, you will earn 35 or 300% of your capital
after 25 days na ang gagawin mo naman ay makikinig ka ng 15 songs araw-araw sa loob ng 25 days. Sa advance plan naman, for as low as 10,000 pesos, okay, you will earn 300% din. After 32 days, ang task na gagawin mo naman ay 10 songs, no? Araw-araw sa loob ng 32 days. Itong mga subscription plan natin, ayan, binibase lang natin sa mga contract na na-i-deal natin. Ayan, sorry, excuse mo. Okay. So yung mga binabayad nyo, no, na subscription plan, ginagamit natin yan para makipag-bid. Okay, sa mga partners natin. Kasi hindi lang po tayo ang gumagawa ng ganitong platform or ng ganitong concept, no. Marami po tayong kakompetensya. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi all around the world. Ayan. And then kapag may nabid na tayo, okay, may nakuha tayong bid, meron tayong na-deal na contract, dun po tayo magbibase sa contract natin. Okay, kung anong klaseng plan yung ilalabas natin. Kasi dun nakalagay kung magkano yung ibabayad sa atin per stream, okay, kung magkano, kung gaano katagal yung contract na yon, okay, kung magkano ba yung minimum na kikitain natin at yung quota natin, no, para sa contract na yon. Yung quota natin na stream. Ayan. So, nandun po sa contract at doon natin binabase lahat ng ating subscription plan. At limited offer lang yung ating superior plan. Actually, hanggang mamayang 12 midnight na lang yan. So, habang available pa, ayan, meron pa 2 hours, okay, para mag-avail kayo, no? I-grab nyo na yung opportunity, guys. At para makapag-avail kayo ng ating superior plan. Okay? So, for example, nag-avail ka ng isang starter plan. So, after 7 days ng pakikinig ng music, no, one song lang po yan, ha, yung task na gagawin mo araw-araw, yung pera mo magiging 1,200 kasi kikita yan ng 20%. Okay? After 7 days, magiging 1,200 yan. So, pwede mo na siyang ma-request for withdrawal. Okay? Diba? Ang task na ginawa mo, ano ulit? Makinig ka lang ng one song araw-araw. Dito naman sa superior plan, after 25 days, ang 5,000 mo will become 20,000 pesos. Pero ang task na gagawin mo, makikinig ka ng 15 songs araw-araw sa loob ng 25 days. Okay. So, baka yung iba nagtataka, no? Bakit ganun kalaki? Kung mapapansin nyo po, ganun din kalaki or karami yung task na gagawin mo. Kasi po, tayo ay binabayaran per stream. Okay, kung ko-computein mo, ang stream na magagawa sa starter plan or ang stream na magagawa mo per starter sa starter plan ay 7 stream lang, no, sa loob ng 7 days. While sa superior plan, 15 times 25, ayan, ilan ba 'yun? 250. 375 na streams ang magagawa mo or mape-perform mo. Okay? So imagine, no, doon pa lang, imagine niyo kung gaano nakalaki yung difference. Okay. So ulitin ko, binabayaran tayo per stream at nakadepende tayo sa mga contract na nai-deal natin. Okay? At kung magsara man, at mamaya nga magsasara yung ating superior plan, no? Mamayang midnight. Pero bukas i-open natin yan for the subscription, yung ating superior plan. At don't worry guys, no? Sabi ko naman sa inyo, meron tayong mga offer. Yan, yung mga ating mga partners sa atin, meron mga offer. At magmula kanina, inaaral ko na yan. Siyempre, kailangan pareho tayong mag-generate ng income dyan. No? Kino-compute natin yan kasi kasama dyan um, yung pinamimigay natin or yung bonus natin dun sa ating referral and leverage. Okay? At syempre, dito sa revenue income. Okay? So, ganun po siya. Ulitin ko, meron tayong starter plan and superior plan as of now. At mamaya, okay, yung superior plan natin, close na siya ng 12 midnight. At bukas i-open natin siya, no, for our subscription. Okay? And then, after that, yan. Sa starter plan, kumita ka ng 20%. Sa pakikinig lang ng music. Meron tayong illustration dito. For example, sa advance plan. Nag-avail ka ng 5 advance plan worth 50,000 pesos. So after 30 days, yung 10,000 mo na advance plan, magiging 40,000. Five advance plan yan. So after 30 days, yung 5 advance plan mo, kikita ng 150,000 pesos. No, hindi pa po kasama yung capital diyan. After 30 days yan, ha. Okay? Ayan. 2 days. Okay, sorry. Ayan. After 2 days, okay, kikita ka ng 150,000, no, kapag 5 advance plan yung inavail mo. Okay? Plus yung capital mo, a total of 200,000 pesos. Okay, pwede po kayo mag-avail ng multiple subscriptions.
Ayan. Syempre, kapag multiple subscriptions yung in-avail ninyo, multiple din yung songs na papakinggan nyo. For example, sa isang advanced plan, ang task na gagawin mo ay 10 songs. 'Di ba? So, kung lima yan, 50 songs yung papakinggan mo araw-araw. Okay? Sana po malinaw. Ulitin ko, wala pong limit kahit ilan po yung i-avail ninyong subscription plan. For example, gusto nyo, meron kayong isang superior plan, isang starter plan, at isang advanced plan, pwede po. Under one account. O, kung gusto nyo, isang daang starter plan, okay, worth 100,000, and then ang task na gagawin mo, 100 songs din. Okay? Kung 10 superior plan naman yan, worth 50,000 pesos. Ayan, ang task na gagawin mo naman, times 10 din, 150 songs ang papakinggan mo araw-araw sa loob ng 25 days. Pero syempre, kapag multiple subscription ng inavail nyo, multiple din yung kikitain nyo. Okay? Bukod sa multiple yung task na gagawin nyo, multiple din yung income. Okay? Nyo after nung duration ng plan na yon. O ngayon, for example, nag-avail ka ng advance plan, no? 32 days bago kumita, bago mo ma-request for withdrawal yung income mo. Okay? Ngayon, gusto mong kumita ng additional. Okay? Gusto mong kumita weekly. Dito na papasok yung third ways to earn natin. Ayan, which is the referral system. No, dito sa referral system, napakadali lang po ang gagawin ninyo. So, ipopromote nyo lang si Spotify at isi-share nyo lang yung link ninyo. Yan, excuse me. Okay? At kapag may nag-avail ng subscription gamit ang link mo, kikita ka ng additional 10% or 12.5% referral income. Ayan. Sa superior plan, meron tayong 12.5% na referral income. Sa advanced plan, 10% yung referral income. Tama ba? Double check lang natin. Ayun. 12.5 din pala yung referral income sa advanced plan. Okay? Sa starter plan naman, 10% yung referral income mo. So, ganun po siya. Nakadepende sa subscription plan na i-avail ng na-refer mo kung magkano kikitain mo sa referral system. Okay, gaano ba kahirap yung pagpopromote? Actually, hindi lang kayo aware pero nagagawa nyo yan paminsan-minsan. For example, yun nga, kumain ka sa isang magandang restaurant, no? Tapos, pinicturean mo yung pagkain, pinost mo sa social media, tinag mo pa yung restaurant na yon, di ba? Eating, di ba? Eating at ganyan, okay? Eating at ganyan, di ba? So, nagtanong yung nag-comment yung kaibigan mo ngayon, nagtanong kung saan yan, di ba? Nagtanong kung masarap ba dyan. Nag-reply ka, oo. Okay, tapos pinuntahan niya yung restaurant na yon. So natulungan mo na madagdagan yung customer ng restaurant na yon, natulungan mo na madagdagan yung income niya pero walang bumalik sa'yo. Ngayon dito kay Spotify, ipo-promote mo lang, i-share mo lang yung link mo, 'di ba? So ganun lang po kadali. Okay, ngayon kung ayaw mo mag-refer, okay, hindi mo alam anong i-explain mo, i-send mo yung link ng ating Zoom meeting or ng ating webinar, papag-attend mo siya ng ating webinar. Ngayon, kung wala siyang time, okay, para mag-attend ng ating webinar, nandyan yung ating mga admins and coaches para i-explain kung ano bang meron dito kay Spotify. Kung paano ba kumita dito kay Spotify. Ayan. Mukhang meron, Sir Mike Manalon. Yan. Mukhang ibang ano ni Sir Mike Manalon. Okay, so yun. Ulitin ko sa referral system, kikita ka ng additional 10% or 12.5% in referral system, no? Depende po sa i-avail na subscription plan ng na-refer ninyo. Okay? For example, ito, meron tayong example dito. Ayan. So, nag-avail ka ng subscription, nag-subscribe ka. And then, shinare mo yung link mo. Okay? So, meron kang 5 kaibigan or 5 kapamilya or 5 barkada na na-refer na nag-avail ng subscription gamit ang link mo. Let's say, bawat isa sa kanila nag-avail ng tig-isang advance plan. 'Di ba? So, bawat isang advance plan, meron kang income na 1,250 kasi 12.5% ang referral income mo dito. Eh dahil 5 sila, bawat isa meron ka 1,250 times 5, a total of 6,250 ang kikitain mo, no? Sa referral income. Okay? Yung direct referral revenue mo, 6,250 kapag may 5 kang na-refer na nag-avail ng tig-isang subscription plan na advance.
Okay? And then, paano naman kung multiple subscription yung in-avail nila? O paano kung na-refer mo, nag-avail ng 10 advance plan? O meron kang 12,500 bawat isa. A total of 62,500 yung kikitain mo sa referral system. Okay? Excuse me? 'Di ba? Ang kagandahan dito, wala itong limit. Kahit ilan pa yung ma-refer mo, okay? Kahit ilan pa yung mag-avail ng subscription gamit ang link mo, okay? Kikita ka pa rin, no? May 10% or 12.5% pa rin napapasok sa yung dashboard. Okay, paano kung may 100 kang na-refer, 200, 1,000? Okay, sikat ka pala sa social media, 'di ba? Famous ka pala sa eskwela ninyo or barangay ninyo. Okay. So, ganun po siya. Yan. Wala pong limit kahit ilan pa yung ma-refer ninyo or mag-avail ng subscription gamit ng link mo. Okay. Regardless din po kahit ilan pa po or anong plan yung i-avail mo. Okay. Nagdedepende po tayo dun sa plan na i-avail ng na-refer mo. Okay. Malinaw po? And then after that, ayan. So, syempre, yung na-refer mo, gusto rin kumita ng additional 10% or 12.5%. No, magre-refer din siya. Ipo-promote niya din si Spotify. Okay. Wait lang. Mukhang nalilito yata si Sir Mike Manalo. Ayan. Wait lang guys ah. Okay. Okay. So ayan. Didelete lang natin itong message ni Sir Mike Manalan kasi mukhang hindi yata maganda itong ginagawa niya. Okay. Kung gusto niyo mag-promote po ng ibang platform, no, doon po kayo sa page ninyo. Ayan. So, sorry. Respect na lang. Respect na lang sa nagpe-present. Okay. And then, okay, going back. Okay, pasensya na. No, going back tayo sa ating presentation. Ulitin ko po, wala pong limit kahit ilan pa yung ma-refer ninyo. Ayan, kahit na 100, 200, or 300. No? Basta mag-avail ng subscription gamit ang link mo. Okay. E paano kung yung na-refer mo, nag-refer din ng iba? Dito na po papasok yung ating fourth ways to earn, which is the, okay, leverage income. No? Sa leverage income, magkakaroon ka ng extra commission depende sa specified debt level mo. Ayan. So here in Spotify, you will earn additional 2%, ayan, or 1% from second to fifth level at 6 to 12 level. Ayan. Magkakaroon ka ng extra commission depende sa i-avail nilang subscription plan or kung magkano yung i-avail nilang subscription plan. Ayan. Okay? So, ganun po siya. And then after that, ayan, meron tayong illustration dito or example. Okay, for example, nag-avail ka ng subscription. Ikaw ito, 'di ba? So, nag-subscribe ka, okay, ng starter plan or superior plan or advanced plan. And then nakapag-refer ka, pinromote mo si Spotify. Ayan, in-invite mo yung mga kaibigan mo, mga kabarkada mo, or kasintahan mo. At nag-avail sila ng subscription gamit ang link mo. Ito yung ito yung first level mo. Okay? So, ito pong white yung first level mo. Sila yung mga nag-register gamit ang link mo at nag-avail ng subscription. Okay? And then, syempre, yung kaibigan mo, gusto niya rin kumita ng additional 10%. Okay? Yung kaibigan mo, ni-refer yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya, ni-refer yung kaibigan niya and so on and so forth. Hanggang sa umabot ng 12 level. 'Di ba? So para mas madaling i-explain, sabihin na natin na itong linyang ito ay umabot ay nag-avail silang lahat ng 10,000 pesos na subscription plan. So dito sa second to fifth level, meron kang 2%, tama? Ang 2% ng 10,000 pesos ay 200 pesos po. Dahil may apat na levels diyan, 200 times 4, 800 pesos ang kikitain mo from second to fifth level. Okay, dito naman sa 6 to 12 level, 1% ang commission mo dyan. So 1% ng 10,000 ay 100 pesos. 100 times 7, a total of 700 pesos. 700 plus 800 equals to 1,500 ang kinita mo, no, sa leverage income dito sa linyang ito. Okay, pero wait lang.
Ayan. Ang ine-explain ko pa lang sa inyo, itong isang linyang ito, paano pa po, no? Yung natitirang linya. Example nga natin, may lima kang na-refer. Paano kung yung limang yon nakapag-refer din ng tigli-lima? Paano kung yung tigli-limang yon nakapag-refer din ng tigli-lima and so on and so forth? So imagine kung gaano karami yung tao under your structure, 'di ba? So imagine, no, kung gaano karami yung tao nasa ilalim. Okay. Kung gaano kalaki yung pwedeng kitain mo dito. O para mas madali ulit, let's say 10 linya na lang yung umabot ng 12 level at lahat sila nag-avail ng tig 10,000 na subscription plan. 'Di ba? Isang linya meron kang 1,500. 10 linya ang umabot ng 12 level at lahat sila nag-avail ng tig 10,000. So 1,500 times 10, a total of 15,000 pesos ang kinita mo or kikitain mo sa leverage income alone. Paano? Kung hindi lang lima yung na-refer mo. 10 pala, 20 pala, 50 pala, 100 pala. Okay? Ngayon, kung yung mga na-refer mo, paano kung mas marami yung mga na-refer nila? 'Di ba? So, mas malaki din yung pwede mong kitain, no? Ang kagandahan dito, baka nga wala ka nang ginawa para mapasali sila. Pero kumikita ka pa rin. Baka nga hindi mo na rin kilala yung mga yan eh. Pero kumikita ka pa rin. Yun ang kagandahan dito sa leverage income. Itong ating referral income at leverage income, bonus na lang po ito, no, para sa ating mga members, mga coaches, mga leaders na sinishare yung platform natin sa iba. Actually, pwede naman tayong kumita or kikita tayo kahit na wala ito. Siyempre, gusto ko lang magbigay bonus, no, sa ating mga coaches na patuloy na sinishare yung platform natin, na tinutulungan tayo na mapalaki yung community natin. Ayan. Siyempre, kapag malaki yung community natin, no, mas malaki yung kikitain natin. 'Di ba? Mas maganda yung performance natin eh. Lagi natin na-hit yung quota. Okay, lagi natin na-perform na maayos yung mga contract natin. Okay. Kaya sa ngayon, no, marami tayong offer na nare-receive. Okay. So ito ay bonus na para sa kanila. Actually, hindi naman natin kailangan, no, na mag-refer dito. Hindi naman required. Ang kailangan gawin mo lang dito ay makinig ng music. Okay? Hindi po ito binary or networking, ha. Tayo po ay task-based platform at ang ino-offer natin ay streaming services. Okay? Alam ko maraming mga tao o marami diyan ang negative or may trauma sa networking. Uulitin ko, hindi po required ang mag-refer, pero sabi ko nga no, lahat tayo or lahat ng tao ay makaka-relate sa platform ko. Lahat po tayo nakikinig ng music, 'di ba? Darating yung time na yung mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo na mismo yung magtatanong sa'yo kung anong meron dyan. Kung paano mo nagagawa na kumikita habang nakikinig lang ng music. 'Di ba? Sila na mismo yung lalapit sa'yo. No, hindi mo na kailangang mag-invite or mag-alok. Okay, ngayon kung hindi mo kayang mag-present, hindi mo kayang mag-explain, okay, meron tayong Zoom meeting araw-araw. Even Sunday. Okay. So, isend mo lang sa kanila yung Zoom link natin. Ngayon, kung hindi pa rin sila makapag-attend, ayan, andyan yung mga coaches natin, leaders, admins, no? Nandyan sila para i-explain kung ano bang meron dito kay Spotify, kung paano kumita dito kay Spotify. So, ganun po siya. After 7 days, no, for example, nag-avail sila ng starter plan. Okay? After 7 days, magre-resubscribe sila. Kasi after 7 days, matatapos yung task mo, di ba? Sa starter plan, 7 days lang yun. So, mag-e-end yung subscription mo. Magre-resubscribe ka ngayon. Okay? Pag nag-resubscribe, yung ni-refer mo, may additional 10% ka na naman na income sa referral system. O ngayon, ang example natin kanina, lahat sila nag-avail ng 10,000 na subscription plan. For example, ano yon? Um, Advanced plan yon bawat isa. So after 32 days, okay, kapag nag-resubscribe lahat yon, ayan, may additional income ka na naman no sa referral income mo. Okay, ganun po siya. Every resubscribe, may additional income ka sa referral system or referral income. Okay? Ganun po. Ngayon, sana naintindihan nyo yung aking explanation dito sa ating four ways to earn here in Spotify or sa ating compensation plan. Ngayon, tutuloy na tayo sa ating next. Okay. Mode of payments. So meron tayong GCash, BDO, BPI. Sa mga ah, papagawa ng account or gagawa ng account mamaya, okay, or magde-deposit, nandyan po yung ating mga coaches, admin, and
leaders, okay, at kung sino man yung nag-refer sa inyo para i-assist po kayo. Ayan, turuan kayo ng step by step kung paano gumawa ng account or paano mag-deposit. Okay? And then, take note, withdrawal request is every Tuesday and disbursement of revenue is Monday. No, magre-request kayo ng withdrawal ng Tuesday, marireceive niyo yung inyong mga payout no every Monday. So ngayon, nagkaroon tayo ng advance payout no. Sabado, ayan, nag-start na tayo mag-release ng payout hanggang ngayon po, hanggang bukas pa po 'yan. Ayan, excuse me. Ma'am Christine, mamaya sasagutin ko po yung katanungan ninyo. Okay, alam ko mamaya may magtatanong na sa akin eh. Bakit po ganun katagal bago ma-receive yung income? No, ganito po 'yan. Yung Tuesday, yun po yung cut-off natin. At doon na magbe-base yung ating partners or yung mga partners natin ng music streaming platform, doon na sila mag-start na magtali at magbilang kung gaano karami yung na-perform natin na stream. Okay? At kapag nabilang na nila yan, doon na rin sila magbibilang or magko-compute kung magkano ba yung kikitain natin no, ng buong community natin. At from international kasi yung mga partners natin. So it takes time bago natin ma-receive yung kanilang mga payment sa atin. And then, dollar rate po tayo. At kapag na-receive natin yan, syempre, para saan pa, kung patatagalin ko pa yan sa aking mga account, so pinabimigay na agad natin yan sa ating mga subscriber. Pero kaya naman ganon, no, ino-organize pa kasi yan ng ating finance team and ang ating mga admins, no, para pagdating ng Monday, organize din po yung pag-distribute ng inyong mga payout. So ngayon, ang ginagawa natin para may mga members tayo na maaga maka-receive ng kanilang payout. Okay, Saturday pa lang no, ni-release na natin yung kanilang payout kasi maaga nating na-receive yung ating income from our partners. Okay? Next, task is required to be completed on the said time frame. So, wag niyo pong kakalimutan ng inyong mga task na gawin araw-araw. Kung nag-avail kayo ng starter plan, makinig lang kayo ng one song araw-araw. No? Ang Spotify will give you daily tasks. Ayan. So, nakaprogram yan sa ating system. Kung nag-avail kayo ng advance plan, 10 song po yung papakinggan nyo araw-araw sa loob ng 32 days. Kung nag-avail kayo ng superior plan, 15 songs po yung papakinggan nyo araw-araw sa loob ng 25 days. Meron din tayong office. Ang ating office, ayan, nag-open last May 11, 2024. Okay, ang location niyan, 14 Primero de Mayo Street, Quezon City. Ayan po yung ilalagay nyo sa inyong Waze or Google Map kapag pumunta kayo. Ngayon, ang exact address ng ating office, 14 PDM Building, Primero de Mayo Street, Galas, Quezon City. Okay? So, yun po siya. And then kanina yung comment ni